ako naniniwala po ako, maraming mga Pilipino pa din po yung di gaanong naiintindihan about sa ICC. Ano po? At kung bakit kailangan pumasok at kung bakit kailangan bumalik ang ICC. Ulit, ano? Ang tanong ko po is, meron po bang jurisdiction meron pa po bang jurisdiction ang ICC nung panahon, no, nangyari yung EJK? Opo, nagdesisyon na yung Korte Suprema dyan. 15-0, unanimous ang decision ng mga justices na appointee ni Duterte na sinasabing may jurisdiction ang ICC nung panahon na miyembro pa tayo. So that was November 2011 hanggang March of 2019. So nakaset na yan. At ito yan, marami kasi nagsasabi, maayos naman yung ating justice system daw. Bakit yan daw? Yan ang gusto nating marinig. Ang hindi nila naiintindihan, ang ICC, ang total members niyan sa buong mundo, mga 120 countries, no? Hindi ito mga developing countries lang kagaya ng Pilipinas, kung hindi mga developed countries like France, Germany, Japan, Australia, yan mga miyembro yan. So kung ang argumento, bakit ibig ba sabihin nun, hindi rin nag-work yung kanilang justice system, kaya sila miyembro ng ICC? Hindi. Kasi alam nila na sa isang bansa, pagka-presidente ka, kontrolado mo, malakas ang impluwensya mo. Pwede mong pigilan yung investigasyon. At ganun mismo ginawa ni Duterte. Iniimbestigahan siya, doon lang sa ill-gotten wealth niya tinanggal niya yung taga-ombudsman. O doon naman sa EJK, kontrolado niya, hawak niya yung DOJ, National Prosecution Service, NBI, PNP, sino mag-iimbestiga sa kanya? 'Di ba? Kaya nga kailangan mo ng ICC sa mga bagay na hindi kayang imbestigahan, unwilling and unable. Ngayon sa panahon ni President Marcos, kahit na iba na yung kanilang landas, 'di ba? Pero mahirap ibigay sa isang piskal yan, sa isang prosecutor yan dito, let's say prosecutor sa Manila, sila yung magfa-file ng kaso against kay Duterte at saka yung mga pulis na ano palagay mo mangyayari doon? Palagay ko lulutang na lang sa Manila Bay yun, di ba? O sinong pulis ang magagather ng evidence? Karamihan sa mga involved doon nandoon pa sa serbisyo. Mahirap 'yon. Kaya nga wala hanggang ngayon nagfa-file kasi nga hindi pwede. Hindi ako pwede mag-file ng crimes against humanity case kasi hindi ako hindi ako party, whether as a witness or as a victim, hindi. Ngayon, kunyari mga biktima naman, yung pamilya ng biktima, hindi rin sila pwede mag-file ng crimes against humanity kasi ang masasabi lang nila yung kanilang namatay. So murder lang 'yon, 'di ba? Kaya estado ang nagfa-file ng crimes against humanity case. Kaya nga yung malawakan, widespread and systematic. So yun ang dahilan kung bakit may mga bansa na mga kagaya nga ng France, Germany, Australia, Japan na miyembro ng ICC na pagka nagloko-loko rin yung presidente nila, pwedeng kasuhan at hindi ibig sabihin nun ay hindi functioning yung kanilang justice system. Functioning sa mga ordinaryong mamamayan, pero sa isang makapangyarihan na kagaya ni Duterte hindi. Kumbaga, ganito nga sa mga local government, local natin na mga mayors and everyone, no? Kumbaga meron tayong tinatawag na isuspend mo muna yan habang merong kasong umiikot para hindi niya maapektuhan yung ikinakaso sa kanya. Yun mismo. Yun yung pinaka-small scale na paliwanag no po? Kagaya nung hindi naman po kasama sa topic natin, kagaya na lang po nung ipinupush ni DILG Secretary Benhur Abalos, no? Suspend mo muna si Go. Yung Chinese. Suspend mo muna para hindi siya makaapekto o preventive suspension para hindi niya maapektuhan yung kanyang kaso. Which is big scale po.
no? Oo, sa presidential level. Kasi paano mo naman magsususpend sa kanya? Tapos still, yun na nga eh. Di ba imaginein mo si Duterte na ang daming mga hit squads, di ba? Na ang daming ang pinapatay ng Pilipino. O sinong mag-file ng case diyan, di ba? Imaginein mo yung judge na diyan, ay tutumbahin lang 'yun. Di ba? O sino yung piskal, sino yung mabigat masyado yung kalaban, kaya hindi kaya nung unwilling and unable yung justice system. Kaya sa labas natin dadalhin. Opo. Yun. Kung sakali, Sen, makapasok po, makabalik talaga ang ICC. Ano kayang implikasyon nito sakali payagan ni PBBM na pumasok yung ICC ulit o bumalik? Actually, nakabalik na sila noong December. Pumasok na sila dito. Noong December, 2 weeks sila dito. Pumasok sila, nagkalap sila ng mga dokumento at kumausap sila ng iba't ibang mga resource persons. Tapos umalis na sila. So in short, nakuha nila yung kailangan nilang kunin dito sa Pilipinas. Di ba? At alam mo yung mga yan, marunong man magpara-paraan yan eh. Hindi naman sila persona non grata eh. Pag mag-imbestiga sila, they can come in the country and do their thing quietly. Yung sinasabi ni President Marcos, wala nang jurisdiction ngayon ang ICC kasi umalis na tayo ng 2019. Pero kaya sinasabi niya, kaya hindi tayo obligadong mag-cooperate sa kanila, yung mga ahensya. Pero kung makukuha naman nung ICC yung mga kailangan nilang kunin without the direct cooperation of the government, edi parehas pa rin yun. Ganun naman yun. Kumbaga po, mag-tour ako dyan sa loob. sa loob ng Pilipinas, mag-tour ako and then gather the evidence and everything. Isa po sa naniniwala ako, Sen, na yung maisog nila, yung maisog rally na nangyayari. Ako naniniwala ako na yung maisog rally nila isa pa po sa naging dahilan o posible na dumagdag doon sa kanilang ebidensya yung pagkakasabi ni dating Pangulong Duterte na ikaw, Bongbong Marcos, nasa listahan ka ng PIDEA. Natatandaan niyo po yun. And then, may karugtong po ito. No? Ang sabi ng karugtong niya is, hindi ka lang ginalaw, pagpasensya nyo na po kung medyo malayo o iba yung pinakaano ko. Pero ang dating po sa akin, hindi ka lang ginalaw kasi kaibigan ka o kakilala ka. So sabi ko dito, parang pumapasok dito yung selective na paghuli. Nung panahon nung war on drugs. Pero yung pinupunto mo na tipong sinabi niya, kung presidente pa ako ngayon, ka na nategi ka na, parang ganun eh. Yun yung sinasabi niya. Yun mismo yung sinasabi ng ICC na ginamit niya yung kapangyarihan niya para ganon. Pero itong kanya, nag-iintriga na lang siya kay President Marcos, di ba? Na nasa listahan doon. Anong listahan na sinasabi mo? Di ba? Alam mo yung pinapakita niya na yung ganon. Andito, listahan ng mga governor, congressman, lahat. Ginawa niyang panakot yung listahan na yun. Kasi nga naman, ang kapal. Kasi nga naman, kunyari, medyo hindi ka ilalagay ka doon. Hindi tutumbahin ka na. Or yung mga tinumba nilang mga mayor, ito yung mga nagdi-distribute ng droga na hindi kasama doon sa kanilang sindikato. Kasi gusto nila gamitin, sila yung lang magdi-distribute eh. Kagaya nung doon sa impormasyon natin, sasabihin lang, bakit tinumba sila Paruhinog? Base sa PIDEA information, yung mga Paruhinog ang nagdi-distribute sa Northern Luzon. Nung tinumba na nila, nawala ba yung droga sa Osamis, sa Northern Mindanao? Hindi. Iba na. Tao na nila yung mga pumalit na nagdi-distribute. Kagaya nung mga nahuli dito sa Manila, yung 990 kilos na shabu. Biruin mo mga pulis, colonel at general ang nakita doon na na-involved doon. So in short, mga pulis na yung nagdi-distribute dito sa Metro Manila at saka
Southern Luzon. Dati, iba yung mga nagdidistribusyon, yun yung mga tinumba nila. Tapos nung nawala yun, kasi tinumba na, so ngayon may vacuum na dun sa distribution. Sila na nag-distribute yung sindikato niya. Oh, grabe. Kumbaga parang sa negosyo, in a way na negosyo, no? Tapusin ko tong kalaban sa negosyo. Yan. Oo. Kumbaga yung kunyari may gym diyan sa Cayman na medyo kunyari sabutahuin mo yung kuryente, di nawala na sa kuryente, di wala na. Di ngayon, ikaw na ngayon. Lipat na po sa akin. Lilipat sa iyo, di ba? Ganun yung ginawa ni